Siya kapatid, tayo muling manalangin. Ama, by your Spirit, be our teacher. And we pray that you exalt Christ in our midst. This we pray in Jesus' name. Amen. This message ay part 2 ng ating message 2 Sundays ago. With 2 Sundays ago kasi mga kapatid, ay yung mensahe natin ay nanggaling sa may verse 9 on the same chapter where our text came from. He who has an ears, let him hear. And I added yung the call to intentional hearing or listening. But this morning, let the light shine. The call to intentional listening, part 2. And I hope mga kapatid that by now, sa ating conversation, maybe formal, sa preaching and informal dyan kapag small groups, sana malinaw na sa ating ngayon na maaari ka talagang magkaroon ng tamang theology, pero wala talagang pagbabago na nangyayari sa puso. Walang tunay na relationship sa Panginoon. Kaya nga, kung ibabase natin ang ating discipleship sa curriculum, methodology, problematic yan. Pag sinasabi ko yung tayo ay knight in shimmering armor na that's a sarcasm. Na, meron kasing gano'n na pag natapos mo na ang certain curriculum or certain manual, ang expectation ng mga tao sa'yo, banal ka na. But no, we've seen na you might really receiving the right teaching, sound doctrine, sound preaching, and yet you're not living soundly. And you're not living according to what you are learning. At yun po yung kadalasang nangyayari. That's why we've seen in other churches na malaki, may mga disciplers, mga small group leaders sila, they failed. They're very good in teaching the word, explaining the word, pero maraming sabi-sabi patungkol sa buhay nila sa mga talagang nakakilala sa kanila Monday hanggang Saturday. Good yung reputation nila sa Sunday, kasi Sunday 2 hours, 3 hours lang silang simbahan, pero all throughout the week, iba yung kanilang pamumuhay at tuloy nagiging kahihiyan sila sa simbahan. No? Again, like I've said last prayer meeting, that mga sikat na mga tao ngayon, mga politician natin, they're using Christian lingo, and yet iba yung ginagawa nila. Nagiging kahihiyan sila. That's why yung mga Gen Z and Millennial, medyo mas lalo naging skeptical na sila sa mga anything that has to do with Christianity. But I pray that this morning, may encourage kayo na sa kabilang ganun yung pananaw ng maraming ka-generation, ay hindi kayo ma-discourage na mamuhay pa rin ng narapat at tapat salita ng Panginoon. Kaya kung isipin natin mga kapatid, ang sukatan ng pagiging mature sa pananampalataya ay ang paggamit ng malalalim na salita or seminary language o makompleto ang isang discipleship course, nagkakamali tayo. Mahalaga yung mga yun. That's why we have Sunday school, but that's not the end. No? You know, if you go to barrio churches, yung mga barrio talaga. No? Nasa probinsya tayo pero hindi ito barrio. May mga barrio pa dito. If you go to barrio churches, and you look at those people there, karamihan ng mga nandun ay mga may edad na. Aged lola na, lolo. Ang tanging alam nilang kantahin ay kay buti-buti mo Panginoon. Pag dito, ang bansang awit ng mga barrio churches yun. At o kaya pag Ilocano, Tiparabor, nagsamitin, Ilocano ng Amazing Grace. And yet, able sila to say with sincerity and deep conviction na kung makamatay sila, anumang araw kunin sila ng Panginoon, they are ready. Because they know for sure na harap sila sa Panginoon at makasama nila ang Panginoon magpawalang hanggan. At kung titignan mo ang buhay nila, napakatatag sa pananampalataya. Wala man sila ng mga bagay na ini-enjoy natin dito sa city. Was professionals. Pero ang tibay ng kanilang pananampalataya at meron silang klase ng kapayapaan that even the Christian in the cities don't have. Meron silang kind of stability when they face life's trials that Christian in the cities don't have. Why? Because yung kakaunting alam nila
has taken root in their lives at ito'y nagbubunga. So, mahalaga talaga ang meditating sa mga doctrines na pinag-aaralan natin. Let those doctrines mag-take root sa ating buhay. Now, nag-aaral tayo hindi para lang mapuno ang ating mga utak, kundi para mas makilala ang Panginoon. Yeah. Hindi mo na, hindi ko nalagay. Sige, mamaya mo naman. Nag-aaral tayo hindi para mapuno ang ating utak, kundi para mas makilala ang Panginoon. At sa pagkakakilala sa ating Panginoon, mas maibig natin siya. At sa pagkaibig natin sa Kanya, mas makapamuhay tayo ayon sa Kanyang mga salita. Ang doktrina ay daan lang, hindi goal. For the goal is, as Westminster Catechism puts it, to glorify God and enjoy Him forever. And how can you glorify God and enjoy Him forever? Well, Jesus Christ tells us in this text. You can glorify God and enjoy Him forever only through Jesus Christ. Siya yung pinofesy noon pa man. Mula sa Lumang Tipan, sa Old Testament, si Jesus Christ na po ang pinapahayag na darating dyan, beginning at Genesis chapter 3 verse 15. Si Jesus Christ ang pinahayag dyan hanggang matapos ang Old Testament until dumating sa atin ang Ebanghelyo, ang pagdating ni Kristo. It's Christ and Christ alone. That's why Jesus Christ in verse 21, if you look at it, he said, is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed? And not understand? For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. Si Jesus Christ yung sinasabi niya na ang ilaw ay dapat nilalagay sa tamang lalagyan para ito'y makapag-ilaw. At alam natin kung sino ang ilaw na yon. Madaling makita na baka ako yon, yung ilaw na meron ako. No! Because if you look at Mark chapter 4, si Jesus Christ ang bida. Si Jesus Christ lagi ang bida. That's the role of interpretation ng gospel narrative. You look kung saan si Jesus Christ ang di-display. Ano yung kanyang action? Ano yung kanyang main na tinuturo? So Jesus Christ came not to be hidden, but to be revealed. Tinuturo niya. Now, hindi na natin pinuntahan mga kapatid ang verse 10 hanggang verse 20 because na-go through natin yan in Matthew. No? Yung pag sinabi ni Jesus Christ, yung purpose of teaching parables. Tapos kung titignan niya to, if Jesus Christ came, hindi para may tago, kundi may pahayag, bakit yung sinasabi ng may verse 10, verse 11 hanggang verse 12? Makita nyo? So may chapter 4, and he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables. So that they may indeed see, but not perceive. They may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven. Kung titignan niyo yan mga kapatid, parang ayaw ng Panginoon magpatawad. Ganoon ba yun? Ayaw ng Panginoon na patawarin ng mga kasalanan? No. Nakita niyo dyan na obviously yung parable ay na-reveal, but not for all. The meaning of the parables only revealed to those, let's say, who have faith. That's why sa Apostle Peter, as we go through our study in Mark, he was able to recognize that this Jesus in front of them, well, yung iba na nakatikim ng libreng pagkain, libreng healing ay hindi na nila kasama, but Peter is there, was able to recognize na sabi niya, you are the Son, you are Jesus Christ, the Son of God. And anong sinabi ni Jesus Christ? Blessed are you, Peter, son of Bar-Jonah, for this thing has been revealed to you by my Father. It's God who reveals. At makikita natin, si Jesus Christ, He uses parables to reveal the message of the kingdom or to reveal Himself to those who have faith. And how can people have faith? Sabi ni Jesus Christ, Peter, you know this thing, you know this terminology, you acknowledge me rightly, all because ang Ama ko sa langit ang nagbigay nito sa iyo. That's why mga kapatid, kung titignan yung biblical theology, kung paano nagsurot-surot, nagsama-sama, kung paano sila, sabi natin, hindi magkakaiwalay, kasi sinabi din ni Jesus Christ, ang problema ng tao ay ang kanyang puso.
That's why kung iiwan mo ang kaligtasan sa tao na siya mismo, hindi niya kayang iligtas. God must do something. And we've seen how God did something. He sent His own Son to save God's people. And here's Jesus Christ. Siya yung kaparalan ng kaligtasan. Pero hindi para sa lahat. But to you, who are those to you? God's people. His disciples. Jesus Christ claim na siya ang ilaw ng sanlibutan. In John, we've finished our series in the I Ams of John. I am the light of the world, sabi ni Jesus Christ. Ang sino mang nasa sa akin ay hindi lumalakad sa kadiliman. Because I am light. Si Jesus Christ ang ilaw ng sanlibutan. But the problem is this. This is the verdict, sabi ni John. In John chapter 3 verse 19, you look at the text. This is very important for us to read and laging sa isip. John chapter 3 verse 19. And this is the judgment. The light has come into the world. If you would like to use yung word ni Jesus Christ, ang ilaw, walang iba kundi si Kristo ay nilagay sa tamang lalagyan. He was there. Nagpunta sa mundo. Light has come into the world. And people love darkness rather than the light because their works were evil. So if you look at it, yung parables, that's why people don't understand the parables. Primarily, yes, because it's God's sovereignty. Ang Diyos ang nagre-reveal. Pangalawa, ang tao, they don't want that the light be revealed. Because, sabi ni Jesus Christ, the problem is this. People love darkness rather than light. You see, that's why even if Jesus Christ came not to be hidden, it is hidden from those people who loves darkness. Of another word, those people who don't have faith. Because you can only recognize Jesus Christ as the Son of God, as the Messiah, as the hope for this world, if you have faith. That's why Peter was able to recognize that Jesus Christ is the Son of God. Ikaw ngayon, Jesus Christ, ikaw ang Messiah, ikaw ang aming inaantay. And baka sabihin baka inaantay ni Pedro, yung galing ko, I have the right terminology, I have the right theology, and then Jesus Christ said, no, Peter, you know those words, you were able to acknowledge me sa tamang kaparaanan, kahit hindi ka isang rabbi, kahit hindi ka isang naging estudyante ng sikat na tagapagturo ng kautusan, because my Father revealed it to you. So if you ask yourself, how can it be that I am here? Wasting my time attending this Sunday service, attending this hindi masayang tugtugan, kasi hindi kompleto ang instrumento. Why? Ba't ako nagsaya dito? In worldly standard, in worldly framework, nagsasayang ako ng oras. But why I'm here? Why I love keep coming here? Kapag tapos na ba ako sa simbahan, pag uwi ko, magbabasa ako ng Bible. At kapag nagbabasa ako ng Bible, pag hindi ako nakapagbasa ng Bible, I feel so weak. Why? Because God did something in you, mga kapatid. And that something in you can only be satisfied if you continue to look on Jesus Christ, the lamp, who cannot be hidden. If you continue to fix your eyes sa Kanya. Sometimes that explains yung ba't pag hindi ako nakapag-pray, hindi ako nakapagbasa ng Bible, why I feel so weak, so tempted, so easily swayed sa mga problema. All because there's something in you that God has done that can only be strengthened, can only be empowered if you continue looking kay Kristo. And the Bible and prayer are means para tayong patuloy na makatingin kay Jesus Christ. We will see there, sabi ni Jesus Christ in verse 24 and 25, ang sino mang meron ay bibigyan pa. Those who have
faith, if they will continue to look on Christ the Lamb, will be given more and more and more. Magkasama yun mga kapatid, huwag niyong paghiwalay. Yes, Jesus Christ is the Lamb, but you as believers has the responsibility and capability, because God is giving you the new life na through regeneration, to look on Christ, not with hatred as those people who loves darkness, but with the light. Gusto niya na siyang makita, mamasdan, ma-enjoy. Si Jesus Christ, ang ilaw ng sanlibutan, hindi dumating ng palihim ang Panginoong Jesucristo, hindi secret. He came in simplicity. Magkaiba ang simplicity sa secret. Ang pagiging payapa, hindi nangangahulugan ang lihim. Ang kanyang pagdating ay tila di pansin ng mga mapagmataas, ng mga pantas, pero malinaw sa mga mapagpakumbaba at sa mga may pananampalataya. You remember kung kanino unang ni-reveal na pinanganak ng Kristo? Of course, the pantas outside, but in Israel, the shepherds, mga pastor, considered as one of the lowliest na trabaho ng panahon yun. At sa kanila ni-reveal ang pagdating ng tagapagligtas ng sanlibutan. And if you have Jesus Christ, mga kapatid, if you have this lamp, okay, not to be hidden, it is also inferred na ang eternal life is not to be hidden. Ang buhay na walang hanggan na hindi pa sikreto, ang pinag-aralan natin sa water baptism. Ang baptism ay public proclamation that I am now a servant of the Lord Jesus Christ. I confess and proclaim my allegiance to the Lordship of Jesus Christ. Ang kaligtasan ay hindi sikreto. Kahit na nagsisimula pa ito sa isang tao na parang pag titignan niyo sa isang tao ba, parang wala nang pagbabago sa buhay niya. Or kapag ikaw, na born again na, you look at your life and you compare your life with those matagal na sa pananampalataya, nanliliit ka eh. Sana ganoon din ako. But I'm not. How can I attain that level of maturity? I want it, but I'm here. Pero mga kapatid, that's a good sign. Kasi yan ay nagsisimula na yung kaligtasan. Yan ay magandang senyales na merong buhay sa iyo. Again, hindi dapat isikreto na ikaw ay Kristiyano. Sabi ni John Stott, we should not ask what's wrong with the world, but rather what happened to the soul and light. Kapag ikaw ay Kristiyano, hindi dapat sikreto. O kapag ikaw ay Kristiyano, dapat meron kang klase ng ilaw that is able to reveal the darkness around you. Because you have Christ. But the problem ay, I would like to be very careful in drawing this kasi magkausap lang kami Bro Andil yesterday about lipat ka na ng trabaho kasi hindi siya career-friendly yung kanilang environment. But I would like to draw the line here, no? Kasi lagi natin narinig, even from Christians, yung reklamo na toxic ang kanilang pamilya, toxic ang opisina, toxic ang kaibigan. Pero bihira ka makakaninig ng Kristiyano na nagsasabing, toxic sila. Pero baka kaya ako niligay ng Panginoon sa toxic surrounding na yon upang yung ilaw na tinanggap ko mula kay Kristo, the life of Christ na meron ako ay magsilbing patungan o magsilbing ilaw din nila. Or Christ will use me as His lamp bearer. Pwede ako maging patungan ni Kristo so that these people, toxic, living in darkness, they will be able to see the light of Christ in me. I would say, paano naman yung mental health ko? Diba? Well, mga kapatid, bumalik ka sa Word of God. Sino ang sinasabi niyang ikaw na sabi ng Panginoon, you are the light of this world. Jesus Christ is the light, but you are the light of this world also because of the life and light you have in Christ. So I don't know what will you let rule, but as far as the Word of God is concerned, ikaw ay ilaw because
Not dahil sa iyong sarili, but because of Christ, the Lamb, who came not to be hidden. That's why who profess Lordship of Jesus Christ sa buhay nila, their life should not be hidden. Walang sikret-sikret ang Kristiyano. Ang salita, tinatago mo yung ilaw mo sa pamagitan ng reklamo, galit, un-Christ-like attitude. I pray that you will let the Word of God cleanse you until makapag-ilaw ka sa paraang dapat kang mag-ilaw sa kung saan ka man naroroon. Sa family, sa workplace, sa mga barkada. Kasi yun, makikita ng mga tao ang nakikita ng mga tao na namumuhay sa kadiliman ang ilaw ni Kristo na nasa iyo. Paano ko gagawin yun? Ang hirap. Ang dami yung challenge. Well, Jesus Christ said in verse 23, if anyone has ears to hear, let him hear. And he said to them, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. Ito ay pagtawag ulit ni Jesus Christ, mga kapatid, as in verse 9 ng chapter 4 din, na bigyang pansin at pangunawa ang kanyang mga sinasabi. He said, it's not meant to fill our intellects only, kundi para sa kaligtasan natin. That's why if you miss the message, if you don't pay attention, if you don't give time, mamimiss mo ang buhay na kasama ang Diyos. You see, tinuturo natin na eternal life is eternal. No? But eternal life ay nagmamanifest siya sa isang tao. Makikita niyo yun. At dahil yung taong yun, patuloy niyang niyanais ang buhay na walang hanggan. Tayo ay may buhay na walang hanggan na, pero bibigyan pa rin tayo ng buhay na walang hanggan. Eternal life is a reality now, but it's not yet in full. That's why a Christian, a born again, once na-taste niya ang eternal life, hindi na mapakali. He will long for it. As the deer pants for the water, so my soul pants for you, O God, says the Christian. That's why sabi ni Jesus Christ, in verse 24, pay attention to what you hear. Because with the measure, with the effort na binibigay mo sa pakikinig, is also the reward that you will have. Pero may bonus pa. Sabi ni Jesus Christ, still, more will be added to you. If you will pay attention to what you hear. If you give effort, that's why Christianity without effort is useless. In fact, it may be fake. Fake yan. Christianity. Those who know what awaits them, because they have a foretaste of it, they will give effort and they are willing to sacrifice even anything just to have the fullness of it. Jesus Christ said, pay attention. In the original manuscript, mga kapatid, hindi ito yung say dito na, if anyone has ears to hear, let him hear. Kung bagang suggestion, let him hear. No. In the original translation, ito ay command. Kung may pandinig ka, makinig ka. Kung wala kang pandinig, okay, huwag kang makinig. But if you claim to have ears, then you must listen. Use it. Use the ears you have. If you claim to have faith, then use it to cling all the more. Kung kiniklaim mo na may pananampalataya ka, sabi ni Jesus Christ, use it. Gamitin mo para panghawakan ng mga salitang binabanggit niya, para mas pagnilaya ng mga salitang kanyang ipinapahayag. That's a problem of a lot of, let's say, mga nagkikilim na Christian sila nowadays. They are satisfied with Sunday preaching. Nakapagsimba na ako, okay na. Jesus Christ, okay. That's no way. You must pay attention. And you be very clear on this.
maintindihan nyo ito. Yung effort na binibigay mo towards spiritual maturity will reflect on the level ng iyong spirituality. You are like that, you are, I would like to use the word of Raven here. Sabi niya, you are as spiritual as you want to be. Yung spirituality mo ngayon, yan kasi yung gusto mo eh. If you want more, then pay attention. Give more. And if you give more, sabi ni Jesus Christ, may bonus. Dadagdagan niya yung narapat na ibibigay sa iyo. But this is the thing, mga kapatid. Habang you cling more, habang you pay attention more sa iyong spirituality, sa salita ng Panginoon, mas lalo kang lumalago. Hindi ka pwedeng umasang lumago lang sa kaalaman ng katotohanan kung hindi ka nagbibigay ng intentional na panahon para dito. Again, I would like to repeat it. Ang panukat na ginagamit mo ay gagamitin din sa iyo. That's why, if you look at other people, especially mga Christian, no? Even I think sa sports. Kasi Kobe Bryant, ano siya eh, Mamba. GOAT, isa yun sa mga, hindi man siguro GOAT. I don't know kung sinong GOAT sa inyo, baka may mag-away sa akin. But Kobe Bryant is known to be one of the best players na NBA history. No? But if you look at his training, panoorin yung mga video patungkol sa kanya, mga naka-witness patungkol sa kanya, kung paano niya dinidisiplina yung kanyang sarili. Yung iba, papunta pa lang sa gym, siya, pawis na siya. Tapos na yung kanyang ibang mga set. May ganun siyang kind of discipline. That's how he was able to attain that level of athleticism. Ganon din po mga kapatid sa kabanalan. Ang mga laking o babae na lumalago sa kaalaman at kabanalan ay yung mga taong nagbibigay ng panahon sa means of grace. What are these means of grace? Una, kung meron natin dyan, yan. Ang kanyang salita, pananalangin, fellowshipping, water baptism, Lord's Supper, and others. Pero ito sa mga basic itong mga kapatid na ginagamit ng Panginoon upang ang isang tao ay lumago sa panampalataya. Yung mga intentional na nakikinig ay hindi lang makakatanggap ng kung anong ibinibigay. Sabi ni Jesus Christ, bibigyan pa sila ng higit. That's why, if you remember the words of Apostle Paul, sabi niya, the suffering na meron tayo sa mundong ito ay hindi pwedeng i-compare sa kalwalhatiang nag-aantay. Those people na kailangan na nagsasacrifice, nagsasuffer because of their faith, and yet patuloy silang humahawak sa Panginoon. Sabi niya ng salita ng Panginoon, there's this reward that awaits them that cannot be compared to any reward you may be able to receive here on earth. That's why, mga kapatid, listen to know and to have. Because there's this blessing and warning in verse 25. If you listen and if you don't listen. Gusto natin yung blessing eh, pero may warning pa rin. Kakibat yun mga kapatid. I believe sinabi pa rin ng Panginoong Jesucristo ito to push you to trust, to cling more, to push you to examine yourself. Meron ba talaga akong tenga na pandinig? Meron ba talaga akong panampalataya na kumakapit? Ang tumanggap ng turo ni Jesus ay may bahagi sa kaharian. You look at Ephesians chapter 2, verse 6. Ephesians chapter 2, verse 6. It's a wonderful verse. Begin at verse 4. Ephesians chapter 2, verse 4. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And verse 6. And raised us up with Him, and seated where? With Him in the heavenly places in Christ Jesus. Those who have given life, those my faith,
Those who have ears to hear, the word tells us God the Father has shared the glory of Christ with them by sitting with Christ in the heavens. You see, may reward. May reward. Ang mga taong nag-recognize sa lamparang ito, sa ilaw na ito, na na-reveal. Bakit hindi pa siya na-reveal fully? Because in Mark chapter 4, sa last verse pa lang dyan, sabi, darating ang ilaw, darating si Jesus Christ, and siya yung magka-harvest. A harvest time will come, and we know during that harvest time, Jesus Christ will be revealed in a way that cannot be denied that He is really the Messiah. Because right now, dinideny pa rin ng mga tao na He is the Messiah. How can He be the Messiah? He's the son of Joseph the carpenter. Kababata ko yan. Karuba ko sa may Nazareth. Eh? Hindi nga siya nakapag-aral. How can He be the Messiah? He died. People deny it because they cannot see the Messiah in someone dying. He cannot even save himself. Hindi niya kaya iligtas ang sarili niya eh. Paano siya magiging Messiah? But for those, because of faith, was able to see the Messiah in that dying Christ, was able to see the Messiah from Nazareth without formal education, and yet were able to recognize you are the Son of God. They are the ones who were given this blessing to sit with Jesus Christ in the heavenly places. Darating yan mga kapatid. In fact, it's now, but it will be revealed in full glory pagdating ng harvest time, as we can see in the mga susunod na verses ng chapter 4. Pero, ito yung warning. Ang mga tumatanggi sa Kanya, kahit konting alam nila o kahit yung konting privilege to hear the message about Him. That's why right now, meron tayong mga preaching the gospel sa streets, may nagbibigay ng tracts, maybe sa inyong workplace, sa pamilya ninyo, nag-share kayo ng gospel, napapakinggan nila yung mensahe patungkol kay Kristo, napapanood nila yung mga reels kay Jesus Christ. If you ask ChatGPT will reason that Jesus Christ is real. There may be no proof that is proof na katanggap-tanggap para sa marami na siya muli na buhay, but Jesus Christ is real. Pero kahit na meron ang mga ito, may mga tao pa rin tumatanggi sa Kanya. Ang sabi ni Jesus Christ, yung bagay na meron sila, that is the grace of or the privilege to hear the message will be taken away from them. You said that. For the one who has, that is the one who has faith and has responded accordingly to the call of the gospel, the message of the kingdom, sabi ng Panginoon, more will be given to them. But for those who has not, even what he has, that is what? Beginning at chapter 1 hanggang chapter 3, what do they have? The proclamation of the gospel, the miracles na pinakita ni Kristo, even that grace of being able to witness and hear the proclamation, even that will be taken away from them. So sad. Because they've refused to respond. Kapag natapos ng lahat, mga kapatid, kapag lumipas na ang mundo dahil sa kasalanan at paghuhukom ng Diyos, walang matitirang masasandalan ang mga tumatanggi sa ilaw na ino-offer ngayon ni Kristo. Nakakalungkot lang. Kasi I don't know if it's Einstein who said na pag nagkaroon ng World War III, the World War IV will be fought with stone and sticks. Sana hindi matuloy yung World War III, but we can see now yung tendency with war with tension dito sa West Philippine Sea, tension sa Eurasia, at dito sa may Middle East. Tapos yung pagbuo ng military power ng China bandang Latin America. Who knows what might happen? And when all of those happen, dahil sa greediness ng tao,
Greed. Because of that problem of the heart, the corruption of the heart. Judgment will come, the Bible says. Walang matitira. There will be no government na pwedeng asahan na magpanatili ng kapayapaan. There will be no more cancel ng education. Walang magpapanatili ng peace and order because lahat ay wasak. Only those who have the light of Christ will be able to live a life of insanity, a kind of peace na sa tingin ng mga tao ay insanity. How can you have peace when all of this are going on? So cling to Jesus Christ. Pay attention. Because mga kapatid, ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi dumating upang itago, hindi upang mahayag sa mga may pandinig na handang makinig. Nagbigay siya ng ilaw. Oh, we have the Word of God preached to us. Sunday school, tinuturo sa atin at sa mga wala dito na evangelize sila sa labas, nasa social media ang mabuting balita. Ang mga Bible verses nagkalat. Even sa mga bio ng mga magnanakaw, nagkalat ang Bible verses. But the thing is this, are they paying attention? Nakikinig ka ba? At kung oo, nakikita ba ang ilaw ni Kristo sa buhay mo? I exhort you therefore, brethren, to be diligent, maging masipag kayo sa paggamit ng means of grace. Iwasan ang mababaw na pakikinig, yung makinig ka na, okay na. Kapag meron kang hindi naintindihan, hindi ko naintindihan. No! Make some effort para maintindihan ang hindi nyo maintindihan. Magtanong kayo sa amin. Pwede. Hayaan mong hubugin ka ng salita. Sa isip, sa salita ng Diyos, sa isip, sa salita, sa gawa. Sa pamuhay mo ito. Lumalapit ka ba sa ilaw? Nakikinig ka ba ng may intention at sinusunod mong yan ang papakinggan? Because you see mga kapatid, because of this ilaw, because of this lamp na nireveal na hindi na pasikreto si Jesus Christ sa buhay natin, hindi na pasikreto because you are here. Kumanta kayo kanina ng kanta, Lord, show us Christ. Speak, O Lord, the light of Christ may be revealed to us. We want it. So Jesus Christ is no longer secret to you. Nagkaroon tayo ng saysay o nagkaroon ng saysay ang mga bagay-bagay sa ating buhay because we begin to see things as they are. We begin to see the true value of things dahil sa ilaw ni Jesus Christ. But if you want to get near to Christ, let me give you this warning and encouragement. Habang lumalapit tayo kay Jesus Christ na ilaw, mas malinaw natin nakikita ang kanyang kagandahan, ang kanyang kaniningan, ang kanyang halaga. That's why we are also compelled to give effort worthy of Him. But at the same time, habang mas lumalapit tayo sa Kanya, mas nakikita natin ang ating kasalanan. If He is the light, then unti-unti nare-reveal yung ating kasalanan. That explains, if you read the Bible, ang sakit naman magsalita ng Panginoon. Hindi siya friendly. No? Black and white. No. Cut it off, pluck it out. You do this, you will go to hell. You repent. Ang sabi ng scriptures. But the good thing is this, because the Christian is someone whose heart is transformed by the power of the Holy Spirit and by God's grace. Kahit na makita niya yung kanyang kasalanan, He knows that this person na kanyang nilalapitan is the same person who paid the penalty of those sin na patuloy pang nare-reveal at nakikita niya. That's why press on. Continue in the pursuit of knowing God in Christ. And as you continue mga kapatid, makikita ninyo ang blessing na nag-aantay sa inyo. Mas marami pa kayo makikita kay Jesus Christ. Maalaman sa Kanya. That's why Christian, ang naririnig mo ba sa ating preaching lagi every Sunday, sa ating Sunday school, sa iyong Bible reading, o sa iyong meditation privately, ay lalong
naging instrumento para mas makita mo ang liwanag ni Kristo? Is it? Because that's the purpose. Kung hindi, medyo baka binabasa mo yung Bible sa maling pamamaraan. Because the right way should be Christ is becoming more and more beautiful and glorious. And you becoming more and more unworthy, yet loved. So, patuloy ka mga kapatid. Makinig ka. I don't know who's word against this, but I would like to use this because in your pagpapatuloy sa kabila ng inyong mga pagkukulang at mga kahinaan, mahal ka pa rin ng Panginoon. You are as much a child of God in your failures as in your successes. Press on mga kapatid. I pray as you press on, the light and life of Christ may be reflected through your life. Magmuni-muni tayo mga kapatid, and Brother Gian will lead us singing Show Us Christ. After a minute.